Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Alam ko napanood ninyo yung balita no, na inilipat na daw yung Typhoon missile sa ibang lokasyon at hindi ito sinabi. No, dahil nga sa huling ulat mga tol, nung makita sa radar o sa satellite mga tol, wala na doon sa dating pwesto yung Typhoon missile, inilipat na. Which is good thing mga kapatid dahil nga may nahuling Chinese spy na umaaligid mga tol sa mga EDCA sites, sa mga mall, sa mga airports at gumagawa daw ng 3D map. No? Sabing gano'n gumagawa ng 3D map. Ibig sabihin mga kapatid, parang gumagawa sila ng mapa na kung saan ay tinitiktikan nila kung saan yung mga lokasyon ng mga mahalagang bagay, kung ano yung exit point saka entry point mga tol. Kaya mahalaga yung dun sa EDCA site inalis talaga nila yung mga missile o yung mga kagamitan na inaalmahan ng China kasi no, ang sabi rito mga kapatid sa videong panonoorin natin mula kay Melvs Castle, no, baka may plano na pag-atake itong China at alam nila kung ano yung mga lokasyon na pupuntiryahin nila mga tol. Kaya mahalaga no, yung mga missile na katulad ng mga ganyan, talagang naililipat ng pwesto. Total may ano naman yan truck naman yan may gulong naman yan Pero hindi yan kumpirmado mga tol Papanoorin natin to at bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago natin to simulan no, huwag mo kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba no, basahin natin yung title. Chinese spy kumanta na. Nakakagulat, may plano na missile attack. Ayan, nakakatakot ang balitang to mga tol. Panoorin natin to at huwag na natin patagalin pa mga kapatid. Nakakabahala ang balitang to. Lagot ang Pilipinas dito. Pag-atake sa Pilipinas, pinag-aaralan na ng China. Malamang nabalitaan nyo na to. Isang Chinese People's Liberation Army engineer ang naaresto ng NBI at AFP. Pero huli na ata ang lahat. Malamang naipasa na sa Chinese military ang mapping ng Armed Forces Base, Police Headquarters, Naval Base at Air Force Base. Ang mas nakakatakot pa dito, nag-leak na rin pati ang mga EDCA sites ng US Army. Sabi nga 5 buwan na daw to mula nung nakapasok Yun ang sabi sa report mga tol 5 months na. Tinitiktikan nila to at nahuli na nga. No, may mga devices, may mga nakuhang mga advanced na equipment na kung saan na real time na ipapadala daw sa kung saan man yung base na pinagpapadala niya ng kanyang mga data na nakukuha. No, kahit nga daw hindi siya pumasok sa loob mismo ng isang establishment, kahit doon lang siya sa labas, magagawan niya ng 3D map yung loob. Yun ang mahirap doon mga tol Diba? For example, syempre alam naman natin mahigpit ang security dito sa mga EDCA sites natin, mga tol. Hindi ka basta-basta makakapasok diyan nang wala kang appointment. Pero dahil doon sa equipment niyang dala-dala o dun sa kanyang mga devices, is magagawan niya ng map yung buong EDCA sites, yung 3D map at malalaman kung saan nakalagay yung mga halimbawa Typhoon missile, kung saan nakapwesto to. So alam na nila agad kung saan tatargetin, di ba? Saka mahalaga yan mga kapatid no, na nahuli to para alam natin yung mga ganitong pwedeng banta o pwedeng threat sa ating security at magagawa na agad nila ng paraan. Nahuli man sila at naipadala na kasi real time nga daw na ipapadala yung mga data pero pwede pa nilang gawa ng paraan para mabago yung kung ano man yung pwedeng baguhin. Halimbawa nga katulad nung ginawa nila na inilipat nila ng pwesto yung mga Typhoon missile. Di importante yun kasi kung naaalala ninyo mga tol Typhoon missile ang isa o ang pinaka inaalmahan ng China na wag daw nating tuloy na bilhin. Diba? At matagal na nilang pinapaalis yan dito sa Pilipinas kasi nga may kakayanan tong umabot sa mismong bansa nila. Kahit nga daw sa Russia, abot tong missile na to. Ganun pala kalakas talaga yun, no? Na-recover kasi sa sinasakyan ng Chinese ang mga highly advanced technology na ginagamit sa pang-iispiya. Kayang imap ang buong base militar at malaman kung ano ang nasa loob nito. Kung nasan nakalagay yung mga fighter jet, mga radar, di ba? Lahat nakalagay dun We are still conducting also the forensics on the equipment. But initially, what we saw in the equipment were pictures of camps. No? Picture ng Fort Bonifacio, picture ng Camp Aguinaldo, picture ng Camp Crame. And di ba?
Mga ano lahat yan, mga kampo lahat yan, pulis, di ba? Camp Crame, alam naman natin mga tol na napakahalaga niyan para sa ating bansa. So on. So, tinitignan po namin lahat ng connection nitong mga ito. Nagsimula ang pag-iispiya sa Pogo Hub. Sino ang may kasalanan? Bakit may Pogo Hub? Bahala na kayo kung sinong sisisihin nyo dyan. Hindi lang iisa ang nag-iispiya sa military base ng bansa. For sure, isang buong grupo to ng Chinese spy. Dito binigyan din ng AFP na bibigyan to ng napakabigat na parusa. National security kasi ang nakasalalay dito. O banta sa buong Pilipinas ang gantong klaseng pagsasabotahe. Buti na lang ito'y naipapalabas no sa mga media, no? Naipapalabas to sa mga social media at tayo bilang mga ordinaryong Pilipino nagiging aware tayo. No, nagiging aware tayo sa mga ganitong klaseng balita. At mahalaga naman talaga mga tol na kaysa maging concern ka sa apelyido ng isang politiko na masyado mong pinoprotektahan, 'di ba? Dapat mas maging mas maging aware ka mga tol sa nangyayari sa loob ng ating bansa, 'di ba? Dapat ito yung lalo mong pangalagaan at ipaglaban. Dapat pahirapan muna to at wag ikulong Dapat pakantahin na agad. Foreign nationals were arrested with fake government IDs, foreign nationals with birth certificates. So if we look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power, and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Ooh. Ito ang binabantayan ng inyong armed forces. At bukod dito sa mga kampo mga tol nagsasagawa rin daw umano ang China ng mapping sa mga underwater terrain mga tol, no? Tinitignan nila kung saan yung mga malalalim na part ng dagat natin kasi archipelagic nga yung ng Pilipinas mga tol archipelago tayo Tinitignan nila kung saan yung mga malalalim na part ng dagat at kung saan yung mga mabababaw. Gumagawa sila ng mapping doon din sa ating mga karagatan. No, talagang inaaral na nila tayo mga tol. We are facing this and we are taking appropriate action. Malayang nakakapasok kasi ang Chinese spy sa bansa dahil noong nakarang administrasyon. Talamak ang gawaan ng Peking government ID. Takot nga ang China sa US weaponry. Kaya siguro iniimbestigahan ng China kung gaano na ba kadami ang missile system sa ating bansa. O baka rin may nuclear missile na dito sa atin. Kaya grabe ang pag-iispiya ng China. Mahinang bansa lang tayo pagdating sa giyera. Tinitignan nila kung anong kakayanan palalo ng Pilipinas no? Pero halata mo na takot ang China dahil sa EDCA sites. Ginagawa lahat ng AFP para maaresto at mahuli ang lahat ng Chinese spy sa atin. As we take a step back and look at the bigger picture and connect the dots, tinitignan natin yung mga siloed approaches, no? Na iba't iba. Ang na-mention din dyan ng ating, notably, ng ating Chief of Staff is the illegal part of the POGO operations. So how everything forms part of a bigger picture, that is what we intend to achieve with all of this intel gathering that we're making. Ang tanong, sino ang bossing ng mga Chinese na to? May connection ba to sa dating administrasyon? Ano sa palagay niyo? I-komento sa baba ang inyong Ako na lang magsalita tungkol dyan mga tol, no? Pero ang mahalaga, kailangan maging gising 24 oras talaga ang ating mga otoridad sa pagbabantay, sa pagmamatyag. Kasi sila yung may mga intel about dyan Tayo naman ay nakikinig lang ng balita, di ba? Hindi natin alam yung tungkol sa mga ganyan. Unless ibabalita nila at ipapaalam nila sa publiko. Di ba? Sila yung may mga intel dyan. Sila yung may mga nalalaman tungkol dyan. Ini-spyan nila yung mga spy. Di ba? Kaya mahalaga maging babantay sarado talaga nila para sa kaligtasan ng ating bansa, di ba? Ikaw bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo rito sa balitang to? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.